Okay, good day guys. Meron pala tayong gagawing gear case. Ayan, pang old model. Habang iba ay natutulog na at humihilik na. Pero tayo kailangan natin pang gawin ng mga bagay nito. Kaya let's do this myself. Okay guys. Adu. So okay, buksan na natin habang matahimik o sobrang matahimik ang gabi ito. Ayan guys, ito pala ang papalitan natin. Tumatagas ang kanyang langis, so ang papalitan natin dyan ng oil seal nya, and then mag-a-add on na lang tayo ng langis din. So malinis pa to, kaya lang malinis pa ang gear oil na ito guys, kaya lang 4 months or 5 months I think ito na nangyari, kaya mag-a-add on na lang tayo ng gear oil. Gas, luluwagan ko muna. Masyadong mahigpit ang aking pagkakakabit. Alright, so patigas. Ipapakita natin kung paano magpalit ng oil seal nito guys. So, gagamitan ko nito para mabilis. Mabilis na lang ito guys. So gabi-gabi na. Hindi pa pala ako pwede mag-live guys, kailangan mga 60 days ka na ang aking Facebook account, wala pang 60 days, parang 41 days lang yata. Okay, dahan-dahan natin pupupukin kasi gabi na, may natutulog. Ang aking audience ay unseen force. Nandyan lang sila sa paligid, pero hindi nakikita, pero nararamdaman. Okay, dahan-dahan lang kasi bukas kakabit ko nito. Alanganin na bukas to. Kaya much better na ba makamit ko na to. I-pause ko muna guys. Okay guys, nabuksan ko na. Kapit na kapit. Madami akong nilagay na sealant o butas ko. Oh yan. Yan. Sariwa pa yung loob. Malinis na malinis. Kaya lang nagkaroon lang ng problema ang kanyang oil seal na matatagpuan dito. So ang gagawin ko, mabilisan kung papalitan ng oil seal ito guys. Ayos na ayos pa to, working pa to, nag-oil spill lang, hindi na pinagamit para hindi masira ang kanyang makina or yung mga gear, kasi pag kulang na ang volume ng langis, tumataas na yung friction, so mas nagiinit na yung makina, ng mas mataas ang chance ma-worn out ang mga gear, especially pag kulang na yung langis. Kasi nga, pag kulang na ang langis, tumataas na yung friction. Wala nang sapat na lubrication,
and cooling. Kasi nagbibigay din ng cooling yan sa mga gear. Okay. So, ito pala yung ating mga DIY. Ang Bluetooth speaker na hair blower. At sa ating solar free energy helmet. Yan, i-activate natin. May liwanag na mamatay. Yan. So ito kasi medyo madilim na sa area nito, kaya mas nadidetect niya yung madilim, kaya nagpa-function na siya. Okay. Ayan, papalitan natin ang oil seal. Kitang-kita ba guys? So, kailangan natin ng backup na ilaw. Ito, backup na ilaw. Gamit tayo nito para pang remove. Pwede rin tayong gumamit nito. Pukpukin natin yung gasket mismo. Alalay lang, huwag nating sobrang lalakasan para hindi madamage yung metal sa loob. Bali, ang bubutasin lang natin yung kanyang metal gasket. Ito yung pwede rin tayong gumamit nito. Alalay lang. Ayan guys, oh. So ito gagamit tayo pambutas lang. Okay, magsisilbing guideline. Okay. Yan, butas na. Then, pasok natin. Gagamit tayo ng screw. Pwede ito gamitin natin. Hatakin na lang natin, matatanggal na. Pero dahil mabilisan, kailangan nakaabang na yung ating basahan. Pampunas. So ito yun guys. Oil seal ng ganitong model. So, pang Whirlpool. Ayan. Walang mabibilhan nito sa outsource, kundi specific lang talaga ang kanyang parts para dito sa ganitong modelo ng washing machine. Okay guys. Natin. Ito yung kakabit natin. Tanggalin lang muna natin. Okay, medyo matigas. At tayong long nose. Ayun, long nose. Para may buwelo. Ito, long nose natin. Kita-kita. Matigas, matigas. May pagkakataong malambot, itong pagkakataon na ito matigas. Tugan natin muna konti, then try natin ulit.
hanggang sa matanggal. Pause ko muna guys, kailangan kong makabuelo. Ayan guys, matatanggal na siya. So, eto, nagbutas ako dito kanina. Walang buwelo. Pero, ilipat ko ang butas. Or, nagbutas ako ulit dito sa side na to. Para makuha ko yung buwelo. Ito guys. Ayan. So, easy. So, yun. What is this? It's so dirty. Okay, ganito kasing pagpalit. Messy kasi ano yan oil. Okay. Isin muna natin maigi. Make sure na walang mga dirt. Basta't malinis lang siya bago tanggalin. Naiiwasan naman yung dirt. Lagi lang may clean cloth. So ito kasi hindi ko na tinaob. May konting oil to sa loob. Pero hindi naman lumabas dito sa side na to kasi gawa lang. Naka-incline siya. Pumondo lang dito. Okay. Kakabit na tayo. So itong luma, gagamitin din natin to pangkabit din. Kasi ito yung pupukpukin natin. Papasok sa bagong gear. Oil seal gear. So ito yung bago. Ito yung tinanggal natin. Ayan guys. So ikakabit na natin. Ganyan. So ito, lalagay din natin yung luma para i-push niya. Kasi pag hindi tayo gumamit, hindi natin ito ginamit, dinerecho natin pukpukin, magkakadent to. So masisira to. So useless. So ito ang magiging the best na magiging guideline niya. And then kukuha tayo ng pwede mga ganito. Kakantuhan na lang natin paikot hanggang pumasok. So hanggat makuha niya yung sagad na lalim, okay, ganyan guys. So tingnan natin hanggang makuha yung sagad na lalim. Makukuha niya yung sagad na lalim pag hindi na siya gumagalaw sa pwesto niya. Paikot para pantay ang pagkapasok niya. Ayan guys, pantay. So, konti pa. Baka maingay. Ganyan natin. Para hindi maingay guys. Kaya ako kinarga. Okay. Ngayon, ayos na. Dapat na. So ito, lilinisin ko lang and then a-applyan ko rin ang seal. Okay guys, pause ko muna.
Okay guys, make sure na lilinisin din natin to. Yung pagkayod natin palabas para hindi pumasok yung mga debris. Kasi pag Bulkasil man, medyo maraming iniiwan siyang mga sticky. So yun. Okay. Applyan na natin ang gear oil. Yeah. Ito yun guys. Jarex 318. So medyo malapot to. So wag lang natin sasagarin. Volume dapat may titira tayo. So wala siyang guidelines kung gaano kadami ang oil, pero dapat hindi siya pupunuin. So tatansyahin lang natin na kahit mga 2 inch or 3 inch. Bago mapuno. Okay guys, apply na natin. Okay. Konti pa. Okay na. So dapat linisin din natin to guys. Lalagyan kasi din natin siya ng sealant. Pwede pa linis dyan ay gas. Basta't ma-remove lang yung mga oil na tumalsik para kumapit yung ating sealant. Pag di kasi siya malinis at oily, ito rin. Hindi ka happy ang gusto. Yan. So ito, nag-stain lang na kasi pero na siya. Flat na yung surface. Okay. Applyan natin. So, pakalat. Tama lang yung dami. Post ko lang guys. Yan guys. Lagyan na natin. Ikot. So yun. Kakabit na natin itong upper case. Okay. Gamit tayo ng cordless. Para mabilis. Okay. Ang pagkabit ng screw ay dapat paikes. Tapos pupukin natin para lumapat. Yung mga nakaangat, isasaayos natin. Okay. Double check yung input.
Okay, meron pang isa guys. Tumabol. Okay na, double check yung mga screw at saka tight. Okay na rin yung pagkakakabit. Yung ating oil seal. Pwede na to sa gera bukas. Okay guys, let's do this!